Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa digital health and wellness at online security and safety. Sa ating mundo ngayon, ang paggamit ng internet ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng internet, nagkakaroon tayo ng access sa iba't ibang impormasyon, komunikasyon, at mga digital na aktibidad. Gayunpaman, kasama ng mga benepisyong ito ay may mga panganib din na dapat nating paghandaan. Mahalaga na malaman natin kung paano protektahan ang ating sarili at manatiling malusog habang ginagamit ang teknolohiyang ito. Mga kasanayan, una, natatalakay ang wastong posisyon, layo, at oras sa paggamit ng computer at iba pang computing devices. At ikalawa, na ipaliliwanag ang mga panuntunang pangkaligtasan sa paggamit ng internet. Mga layunin pampagkatuto. Una, nasasabi ang wastong posisyon, layo, at oras sa paggamit ng computer at iba pang computing devices. Pangalawa, nauunawaan ang kahalagahan ng tamang posisyon, layo, at oras sa paggamit ng computer at iba pang computing device. Pangatlo, nasasabi ang kahalagahan ng online security at safety. Pang-apat, naipapakita ang wastong paraan ng paggamit ng internet para mapanatili ang kalusugan at kagalingan. At panghuli, nakagagawa ng poster na nagpapakita ng pagpapanatiling ligtas sa paggamit ng internet. Muli natin balikan ang ating nagdaang aralin. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. Mga bata, bakit mahalaga ang kalusugan at kaligtasan sa paggamit ng internet? Paano makakatulong ang kaalaman sa digital health at online security sa inyong pang-araw-araw na paggamit ng internet? Ano ang mga benepisyo ng pagiging ligtas at maingat sa ating online activities? Upang magkaroon ng masusing pangunawa sa pag-aaral ng paksa, ang mga sumusunod na mga salita ay ating bigyang pansin. Una, digital citizenship ay ang matagumpay at positibong pakikilahok sa mga teknolohiyang digital na nagpapahintulot sa mga individual at komunidad na magbuo ng mga halaga, kasanayan, pananaw, at kaalaman. Pangalawa, ang digital health ay ang paggamit ng teknolohiya at digital na mga platform upang mapabuti ang kalusugan at kagalingan ng mga tao. Pangatlo, digital wellness ay ang pagpapahalaga sa malusog at makabuluhang relasyon sa teknolohiya. Pang-apat, online security naman ay ang paggamit ng iba't ibang proseso at teknolohiya upang protektahan ang mga datos, mga network, mga server, mga computer, at mga elektronikong sistema laban sa masasamang atake. Panglima, online safety ay ang pag-iingat para manatiling ligtas sa internet. Pang-anim, computer virus ay isang uri ng programa na ginawa upang makapanira ng mga lehitimong aplikasyon o iba pang programa ng computer. At panghuli, malware o malicious software ay idinisenyo upang makasira ng computer. Sa pamamagitan ng malware, maaaring ilegal na makuha ang sensitibong impormasyon mula sa computer. Ang digital health and wellness ay mahalaga sa ating lahat. Ito ay nagbibigay daan sa atin na maging mas responsableng gumamit ng teknolohiya para sa ating kalusugan. Dapat maging ligtas at kapaki-pakinabang sa lahat ang paggamit ng kagamitan at pasilidad sa information and communication technology katulad ng computer, email, at internet. Kailangang mahusay na mapag-aralan ang mga gabay sa ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet, at email sa paaralan. Mga bata, ano ang mga ginagawa ninyo para mapanatiling malusog ang inyong sarili habang gumagamit ng computer o gadgets?
Ano ang mga nararanasan ninyo na maaaring makasama sa inyong kalusugan habang gumagamit ng internet? Tignan ang nasa larawan, ito ang tama at maling posisyon sa pag-upo habang gumagamit ng computer. Basahin natin ang mga dapat tandaan sa pag-upo sa harap ng computer. Mga posibleng epekto ng sobrang paggamit ng internet sa kalusugan ay eye strain, sleep problems, at social isolation. Maglagay ng check sa hanay ng thumbs up icon kung oo ang sagot at ng thumbs down icon kung hindi. Narito ang mga gabay para sa kasiya-siya at responsableng paggamit ng internet. Una, limitasyon. Mahalaga na ang mga bata ay may limitasyon sa kanilang paggamit ng internet. Dapat nilang malaman kung hanggang saan lamang sila dapat mag-browse o maglaro online. Ito ay upang maiwasan ang pag-aaksaya ng oras at mapanatili ng balanse sa kanilang buhay. Pangalawa, think before you click. Isang mahalagang prinsipyo ay ang think before you click. Bago i-click ang anumang link o button online, dapat suriin muna kung ito ba ay ligtas at kung mayroon itong potensyal na makasama. Pangatlo, respeto. Tinutukoy nito ang paggalang sa iba, lalo na sa online community. Dapat tayo ay magpakita ng respeto sa mga kapwa natin netizens, huwag mag-post ng masasakit na salita, at iwasan ang cyberbullying. Pang-apat, positibong paggamit. Ang internet ay isang malaking tulong sa edukasyon, komunikasyon, at iba pang aspeto ng buhay. Dapat gamitin ito para sa mga positibong bagay tulad ng pag-aaral, pagbuo ng kaalaman, at pagtulong sa iba. At panghuli, responsableng paggamit. Bilang mga bata, kailangan natin maging responsable sa ating online behavior. Ito ay kasama na ang pag-iwas sa pag-post ng personal na impormasyon, paggamit ng social media ng maayos, at pag-unawa sa mga panganib ng online world. Isulat sa graphic organizer ang mahahalagang alalahanin para sa ligtas at responsableng paggamit ng internet. Basahin natin ang isang maikling kwento o senaryo tungkol sa digital citizenship, pagkatapos sagutin ang mga kasunod na tanong. Naunawaan nyo ba mga bata ang inyong binasang kwento? Kung gayon, para sa ating test 1, sagutin ang mga tanong. Test 2. Piliin at isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot.
Test 3. Alin sa mga ito ang kasiyasiyang paggamit ng computer, internet at email? Kopyahin sa sagutang papel ang iyong sagot. Mga bata, naranasan mo na ba ang biglang pagbagal at pagre-restart ng iyong computer? Ano ang ginawa mo nang maranasan mo ito? Ano sa iyong palagay ang dahilan ng pagbagal at pagre-restart ng iyong computer? Ang online security and safety ay ang pagprotekta sa ating sarili laban sa mga banta at panganib sa online na mundo. Mga positibong epekto ng tamang paggamit ng teknolohiya sa kalusugan at kagalingan, tulad ng access sa impormasyon, fitness apps, at mental health resources. Mga bata, sino sa inyo ang may social media account? Ang inyong password ba ay malakas o strong password? Ang malalakas na passwords ay mahalaga para sa iyong online privacy. Ito ay parang mga digital na susi na nagbibigay ng access sa iyong mga online account at nagpoprotekta laban sa mga hindi awtorisadong gumagamit. Ang mahinang password ay nagiging butas sa ating seguridad, kaya't mahalaga na gumawa tayo ng mga kakaibang at komplikadong password para sa bawat online account. Ang strong password ay dapat may iba't ibang uri ng mga character tulad ng mga letra, numero, at mga special na simbolo. Ang paggamit ng malalakas na passwords ay nagbibigay proteksyon sa ating personal na impormasyon at nagpapahalaga sa ating online safety. Ang phishing ay isang uri ng social engineering at scam kung saan niloloko ng mga attacker ang mga tao upang ibunyag ang kanilang sensitive na impormasyon o mag-install ng malware tulad ng ransomware. Karaniwang ginagamit ang email spam para sa phishing attacks. Ito ay nagpapanggap na galing sa kilalang kumpanya o institusyon upang lokohin ang mga tao na magbigay ng kanilang login credentials. Ang mga phishing attack ay maaaring magdulot ng financial losses, identity theft, at iba pang panganib sa online security. Ang cyberbullying ay ang pag-aabuso sa ibang tao gamit ang digital na teknolohiya tulad ng social media, messaging apps, at mobile phones. Ito ay maaaring magdulot ng mental at pisikal na pinsala. Karaniwang naglalaman ito ng negatibong, masasakit, o mapanirang content tungkol sa isang tao. Ang mga lugar kung saan madalas mangyari ang cyberbullying ay ang social media, text messaging, online forums, at iba pang online platforms. Sino sa inyo ang nakaranas na ng cyberbullying? Ang privacy settings ay bahagi ng isang website, browser, o software na nagbibigay sa iyo ng kontrol kung sino ang makakakita ng impormasyon tungkol sa iyo. Ito ay mahalaga para sa pagprotekta ng iyong online privacy. Maaari mong i-customize ang mga setting na ito para mapanatili ang seguridad ng iyong personal na data. Gawin natin ang ikaapat na gawain. Narito ang ilang halimbawa ng mga hakbang sa online security at safety. Una, paggamit ng secure na passwords. Halimbawa, gumamit ng mahahalagang letra, numero, at mga simbolo sa paglikha ng isang malakas na password. Iwasan ang mga madaling hulaan tulad ng pangalan ng tao o petsa ng kapanganakan. Pangalawa, mga antivirus at firewall.
Mag-install at panatilihin ang mga antivirus software at firewall sa iyong mga device upang maprotektahan ang iyong sarili laban sa mga mapanganib na programa at malware. Pangatlo, pag-update ng software. Regular na i-update ang iyong mga software at operasyon na sistema sa mga pinakabagong bersyon upang maiwasan ang mga isyong pangseguridad at mga bug na maaaring gamitin ng mga hacker. Pang-apat, pagsasaalang-alang sa impormasyong pribado. Mahalaga na hindi ibahagi ang personal na impormasyon. Ito ay maaaring mga detalye tulad ng buong pangalan, direksyon, numero ng telepono, o anumang impormasyon sa pamilya. At panghuli, paggamit ng seguridad na mga site, tiyaking tama mga website na iyong sinusundan. Nagtataglay ng SSL certificate upang masiguro na ang data na iyong ipinapasok o ini-download ay na-encrypt at ligtas mula sa potensyal na mga pandaraya. Ang malware o malicious software ay idinisenyo upang makasira ng computer. Sa pamamagitan ng malware, maaaring ilegal na makuha ang sensitibong impormasyon mula sa computer. Ang mga halimbawa ng malware ay virus, worm, o Trojan. Mga halimbawa ng malware o malicious software. Una ay ang virus, program na nakapipinsala ng computer at maaaring magbura ng files at iba pa. Mas matindi ito kaysa sa worm. Pangalawa, worm, isang nakapipinsalang program sa computer na nagpapadala ng mga kopya ng sarili nito sa ibang mga computer sa pamamagitan ng isang network. Pangatlo, spyware. Ito ay isang malware na nangongolekta ng impormasyon mula sa mga tao nang hindi nila alam. Pang-apat, adware. Ito ay isang software na automatikong nagpe-play, nagpapakita, o nagda-download ng mga anunsyo o advertisement sa computer. Pang-lima, keyloggers. Malware na nagtatala ng lahat ng mga pinindot sa keyboard keystrokes at ipinadadala ang mga ito sa umaatakeng gumagamit upang magnakaw ng mga password at personal na data ng mga biktima. Pang-anim, dialers, isang uri ng software na may kakayahang tumawag sa mga telepono gamit ang computer kung ang dial-up modem ang gamit na internet connection. At panghuli, Trojan horse. Isang mapanirang program na nakukunwaring isang kapaki-pakinabang na application ngunit pinipinsala ang iyong computer. Nakukuha nito ang iyong mahahalagang impormasyon pagkatapos mo itong ma-install. Ang computer virus ay isang uri ng programa na ginawa upang makapanira ng mga lehitimong aplikasyon o iba pang programa ng computer. Ito ay kusang umuulit at nagpaparami ng sarili. Karaniwan itong pumapasok sa mga computer nang walang pahintulot mula sa gumagamit o user. Narito ang ilang paraan sa pagtukoy kung may virus ang computer. Una, pagbabago ng computer tulad ng desktop display. Pangalawa, hindi paggana ng antivirus software ng computer. Pangatlo, biglaang pagbagal ng takbo ng computer. Pang-apat, biglaang pagre-restart ng computer. Pang-lima, di pangkaraniwang ingay sa loob ng computer. Pang-anim, paglabas ng error message sa binubuksang websites. Narito ang mga panuntunan sa paggamit ng computer, internet, at email. Una, magkaroon ng takdang oras kung hanggang kailan maaring gumamit ng computer at internet. Pangalawa, piliin lamang ang mga website na maaaring puntahan para sa iyong edukasyon. Pangatlo, mag-install ng internet content filter o magpatulong sa nakakatanda upang masala ang mga kapaki-pakinabang na impormasyon na maaring ma-download o mabasa. Pang-apat, makipag-ugnayan o makipag-chat lamang sa mga taong lubos na kakilala. Pang-lima, sundin ang wastong paggamit ng mga social networking sites, email at instant messaging. Pang-anim, huwag pupunta sa mga sites na mayroong malalaswang impormasyon, graphico, o video.
Pang-7, gamitin ang computer at internet sa paaralan para sa layuning pang-edukasyon lamang. Pang-8, iwasan ang pagkain o pag-inom sa loob ng computer laboratory. Pang-9, iwasang magbigay o maglathala ng mga personal na impormasyon sa ibang tao tulad ng email address, contact number, at tirahan gamit ang computer, internet, at email. Pang-10, gumamit lamang ng mga ligtas na search engine sa internet. 11, gumamit ng password na mahirap hulaan at di madaling ma-access ng iba. 12, huwag ipamimigay ang password kanino man maliban sa mga magulang. 13, siguraduhing naka-log out sa mga sites na iyong binuksan. At panghuli, i-shutdown ang computer kung tapos na itong gamitin. Isulat sa sagutang papel ang T kung tama ang pahayag at M kung ito ay mali. Gumawa ng tig-3 patakaran para sa sumusunod. Isulat sa graphic organizer sa ibaba ang mahahalagang paalala para sa ligtas at responsableng paggamit ng internet. Isulat ang salitang pwede kung ang pahayag ay mabuting gawin upang maiwasan ang pagkakaroon ng computer virus o malware. Isulat naman ang di pwede kung hindi ito nararapat gawin. Gawin ito sa sagutang papel. Talakayin natin ang mga sumusunod na sitwasyon. Sagutin ang mga sumusunod. Pagninilay sa pagkatuto. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang T kung tama ang pahayag at M naman kung mali. Piliin ang pinakamabuting sagot ayon sa mga dapat isaalang-alang sa paggamit ng computer.